Maraming salamat sa pagdating sa Manhwa Recap Story. Please like, share and subscribe. Nang makita ang tagpo, agad na sumigaw ang nakatagong si Humair, "Ate, wala kang hiya." Ngunit paano lalabas ang kanyang boses mula sa usok? Kahit ang halimuyak ay nahihirapang makalusot. Kasuklam-suklam na para sa isang taong nasa antas ng kanyang ate. Napakadali lang ang makipaglaro sa isang martial practitioner na may pinatatag na katawan. Kung normal na pag-uusap lang, tiyak na hindi magpapakita ng kakaibang reaksyon si Kai Yang. Pero kung may binabalak ang kanyang ate, hindi na siya sigurado kung mananatili pa rin itong kalmado. Sa loob ng bahay, biglang tumayo si Hu Jiaoer at dahan-daang naglakad patungo sa kama na may matamis na amoy. Lumingon siya at tumawa, "Sandali lang. May kukunin lang ako para sa iyo." "Sige," kunot noong sagot ni Kai Yang. May kutob siyang may mali, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Nang makarating sa gilid ng kama, lumuhad si Hu Jiaoer. Bahagyang nakaluhod sa kama, nagsimula siyang maghanap. Hindi kayang takpan ng kanyang manipis na kasuotan ang kanyang alindog. Dumidikit ang tela sa kanyang katawan, lalo pang pinatingkad ang kanyang bilugang puwitan, na nagpapakita ng walang kapantay na pang-akit. Mabilis ang tibok ng puso ni Kai Yang at tila nasusunog ang kanyang lalamunan. Matagal ding nanatili si Hu Jiaoer sa ganoong nakakaakit na posisyon. Pagkatapos ay bigla siyang napaungol sa malambing na tinig. Anong nangyari? Nagbago ang ekspresyon ni Kai Yang at dali-daling lumapit. Sa sandaling iyon, umurong si Hu Jiaoer mula sa kama. Nanginginig ang kanyang mga hakbang, kaya't napahawak siya kay Kai Yang na agad naman siyang sinalo. Nagdikit ang kanilang mga binti at, sa hindi malamang dahilan, pareho silang bumagsak sa kama. Si Hu Jiaoer ay nasa ibabaw, si Kai Yang ay nasa ilalim, at ang init ng katawan ng dalaga sa kanyang dibdib ay nagpatuyo sa kanyang lalamunan. Nang tumingin siya sa magandang mukha na may mapupulang labi, pilit niyang pinigilan ang kanyang pagnanasa at sinabi, "Ano ba ang nangyari?" "May insekto." Nagkunwari si Hu Jiaoer, napakahusay ng kanyang pag-arte. Mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Kai Yang na tila isang natatakot na bata. Napatawa si Kai Yang, "Nasaan?" "Na nandoon." Nang tumingin siya sa tinuturo ng dalaga, totoo ngang may gumagapang na maliit na insekto. Naisip niya, nakakatawa talaga ang mga babae, isa na siyang martial practitioner. Pero isang maliit na kulisap lang ay sobra ng nakakatakot para sa kanya. Inabot ni Kai Yang ang kamay at pinisa iyon, pagkatapos ay tinapik ang balikat ng dalaga, "Ayos na, tapos na. Ako na ang bahala." "Hindi, sigurado akong marami pa." Nagpumilit si Hu Jiaoer. Habang sinasabi iyon, lamingga siya sa lahat ng direksyon. Hindi lang kama ang tinitingnan niya kundi pati ang mukha at labi ni Kai Yang, dahilan para muling umalab ang damdamin ng binata na kanina lang ay kumalma. "Wala na," malamig na sabi ni Kai Yang. Alam niyang hindi na nararapat pang pahabain ito. Kung may biglang pumasok at makita silang dalawa sa ganoong posisyon, kahit 3 ilog at 5 lawa ay hindi sapat para linisin ang kanilang reputasyon. Talaga bang wala na? Kumislap ang pagtataka sa mga mata ni Hu Jiaoer. Hindi niya akalaing kayang pigilan ni Kai Yang ang sarili sa ganitong sitwasyon. Hindi siya sinamantala kahit kaunti. Kung ginawa iyon ni Kai Yang, tiyak na naputol na sana ang isa o dalawa niyang kamay. Bagamat magulo pa rin ang kanyang damdamin, marahan siyang bumangon mula sa ibabaw ng katawan ng binata. Nahihiya namang umupo si Kai Yang at bahagyang napatingin kay Hu Jiaoer na namumula rin ang mukha habang dahan-daang lumapit para umupo sa tabi niya. "Anong nangyari sa paa mo?" tanong ni Kai Yang. "Natisod ako, parang na-sprain ko." Nang mabaigo ang unang pakana, agad lumipat si Hu Jiaoer sa panibago. Sa isip niya, "Dakilang auntie, ngayon kailangan kong ilantad ang tunay mong kulay. Itim ba o pula ang puso mo?" "Patanjin nga." Lumuhad si Kai Yang at kinuha ang paa ng dalaga. Nang masilip niya, totoo ngang namumula ang bukong-bukong nito, patunay na talagang nasugatan. Tunay ngang nasaktan siya. Para lang masubukan si Kai Yang, isang maliit na sakripisyo tulad nito ay wala para kay Hu Jiaoer. Hindi nagatubili si Kai Yang. Tutal,
hindi rin naman mahigpit si Humier sa mga gawin ng kababaihan. Noong una nga ay ginamit pa niya ang sarili para akitin siya, kaya hawakan lang ang paa nito ay wala na ring dapat ikahiya. Huwag kang gagalaw. Utos ni Kaiyang bago inilabas mula sa kanyang damit ang isang maliit na bote. Ito ay naglalaman ng Sky Tower's blood clotting cream. Nang mailabas niya ito, saglit siyang natigilan na parang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbuhos siya ng kaunti sa palad at marahang ipinahid sa namamagang bahagi ng paa ni Hu Jiaoer. Kasabay nito, pinakilos niya ang banayad na daloy ng Young World Shi para tulungan ang bisa ng gamot. Kumalig ang katawan ng dalaga. Talagang lugi ako, sabi niya sa sarili. Sa dami ng taong lumipas, hindi man lang siya nagalaw ng iba. Ngunit dahil lang sa pusta sa kapatid, nayakap at nahawakan siya ng ibang lalaki. Hindi niya ito mapapabayaran, pero wala na siyang magagawa. Bagaman parang kawawa siya, nawala naman ang kirot na nararamdaman niya. Ang malapad at magaspang na kamay ng binata, banayad na minamasahe ang kanyang bukong-bukong, seryoso ang mukha, at maingat ang kilos. Ang magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang malambot na balat ay nagdala ng kakaibang kiliti at pamamanhid. Habang nagpapatuloy si Kaiyang, naglalaro ang imahinasyon ni Hu Jiaoer. May kakaibang init na sumibol sa kanyang katawan, nagdulot ng kalituhan. Mabilis ang tibok ng kanyang dalagang puso, at unti-unting uminit ang kanyang tiyan, bumababa na parang kidlat, dahilan para mapahigpit ang kanyang mga hita. Natatakot siyang kung hindi niya pipigilan, baka umapaw ang mainit na damdamin palabas. Kaiyang, napalabas ang isang kakaibang tinig mula sa bibig ni Hu Jiaoer. Labis siyang nahiya, hindi niya inasahan na makakagawa siya ng ganoong tinig. Ha! Itinaas ni Kaiyang ang ulo at nasal ayan ang kanyang mapupungay at basa-basa na mga mata. Ang kanyang mukha ay purong pula na lamang ang kulay. Gusto mo ba gumawan ng iba pang bagay? Mahigpit na pinisil ni Hu Jiaoer ang kanyang mapupulang labi, ang huling atake niya. Kung agad sanang pumayag si Kaiyang, maitatapon na niya ang lahat ng kanyang emosyon at makaka-atras siya. At doon, hindi siya magiging malupit kay Kaiyang. Papayag ba siya? Kinakabahan si Hu Jiaoer. Gusto niyang pumayag si Kaiyang para makawala siya, pero nais din niyang tumanggi ito, para mapatunayang hindi nagkamali ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kaba at pag-aalinlangan ay nagdulot ng matinding pagkalito sa kanyang puso. Kung siya ay nag-aalala, mas lalo si Humier na nakakulong. Tumigil na siya sa pagsigaw at seryosong tinitigan si Kaiyang, naghihintay sa kanyang magiging sagot. Tinitigan ni Kaiyang si Hu Jiaoer. Dahan-dahan, sinadya niyang kumilos, at halos tumigil ang paghinga ng dalaga sa kaba, baka bigkasan na niya ang salitang, sige. Ngunit biglang ngumiti ng banayad si Kaiyang. Kalma at walang pagmamadali, itinabi niya ang bote ng blood clotting cream. Binibini, mahina niyang bulong. Ha! Nagulat si Hu Jiaoer, hindi pinansin ang pagtawag ni Kaiyang. Ang boteng ito ng blood clotting cream ay ang pinakamahalaga kong pag-aari. Kahit hindi ganoon kataas ang halaga nito, simbolo ito ng kabutihang loob. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Hu Jiaoer. Ang tinatanong niya ay kung gusto ba o hindi, pero bakit ito ang sinasabi niya? Ano ba ang ibig ipahiwatig nito? Tumayo si Kaiyang at tumingin pababa sa kanya. Ang nais kong ipahiwatig ay ginamit ko ang mahalagang gamot na ito para gamutin ang iyong sugat. Kaya hinihiling ko na sana'y tapusin na natin ang walang saysay na palabas na ito dito at ngayon. Ano ang sinasabi mo? Nag-iba ang ekspresyon ni Hu Jiaoer habang pilit na ngumingiti, hindi ko maintindihan. Hindi kaya't natuklasan na niya na nagpapanggap lamang ako bilang nakababatang kapatid. Imposible, siya'y nasa ika-9 na antas lamang ng tempered body, paano niya mabubunyag ang panlilinlang ng isang nasa initial element stage na tulad ko? Bukod pa roon, halos magkamukha kaming magkapatid, maging ang aming boses at pangangatawan ay halos walang pinagkaiba. Kahit ang matatandang kasama namin ay madalas kaming mapagkamalan. Kaya paano ngang magiging posible na makita niya ang kaibahan? Tiningnan siya ni Kaiyang ng malamig at mapanuyang tumawa, kung ganoon, hindi ka pala handang umamin. Umamin saan?
Hindi ko talaga alam ang pinagsasabi mo, huling tanggi ni Hu Jiao. Minasahe ni Kaiyang ang kanyang sentido at walang magawang sinabi, kung ganoon, sasabihin ko na ng diretsahan. Binibini, hindi ikaw si Hu Mei. Sa tingin ko, ikaw ang nakatatandang kambal na kapatid niya. Natigilan si Hu Jiao bago muling natauhan at ngumisi, bakit mo naman nasabi iyan? Ngayon, hindi na siya nagkunwari, bagkus ay buong interes na tinitigan si Kaiyang. Gusto rin niyang malaman kung saan siya nagkamali. Kung walang malinaw na dahilan si Kaiyang, siguradong binobola lamang siya nito. Siguro ay may hinala lamang ito, pero hindi pa sigurado, kaya gusto siyang pilitin na umamin. Iyon ang hinala ni Hu Jiao. Binibini, sinusubok mo ang kakayahan kong magmasid. Hindi nagalit si Kaiyang, bagkus ay ngumiti pa. Tumayo siya at naglakad patungo sa mesa, kinuha ang baso ng tsaa na ginamit niya kanina at idinikit sa labi. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado noon na hindi ikaw si Hu Mei. Pero ngayon, sigurado na ako na hindi ikaw siya. Nanlaki ang mga mata ni Hu Jiao at nagngit-ngit siya. Laking gulat niya na totoong sinusubok lamang siya nito. Lalo siyang nainis dahil siya, isang initial element practitioner, ay nauto ng isang batang nasa tempered body. Napakalaking kahihiyan ito para sa kanya. Hindi na siya nag-abala pang tumanggi muli. Sa halip, malamyos siyang tumawa, inayos ang pagkakahiga sa kama at ibinuyang-yang ang kaakit-akit niyang katawan. Habang sinusuri si Kaiyang ng mapanuksong mga mata, banayad ang kanyang tinig, kailan ka nagsimulang magduda? Mula nang ininom ko ang tsaa. Marahang tinapik ni Kaiyang ang tasa, bagamat masarap ang lasa, hindi nito lubusang natakpan ang amoy ng babae. At sa baso, may bakas ng labi. Ibig sabihin, may ibang gumamit nito kamakailan, at tiyak na siya ay si Hu Mei. Doon pa lang, hindi ka na naniwala na ako si Mei. Manghang tanong ni Hu Jiao. Hindi lang doon. Umiling si Kaiyang, pangalawa, ang ikinapagduda ko ay ang ugali mo. Hindi ako naniniwala na sa loob lamang ng 10 araw, magbabago ng ganoon kalaki ang asal ng isang babae. Si Mei ay may inosenteng alindog, habang ikaw ay mas hinog at pino. Gusto ko yan. Natatawang tinakpan ni Hu Jiao ang bibig, sige, ipagpatuloy mo. May iba ka pa bang dahilan? Pangatlo, bagamat halos magkapareho ang inyong amoy, kung aamuyin ng mabuti, magkaiba pa rin. Sa kanya'y mas matamis, samantalang sa iyo'y mas elegante at banayad. Walang hiyang bata ka, namula ang pisngi ni Hu Jiao. Sa lantad na pagsasabi ni Kaiyang, hindi na niya mapanatili ang kanyang composure. Naalala pa niya kung paano siya nagsakripisyo upang subukan ito, kaya gusto na niyang durugan ang batang ito at gawing karne. Pang-apat, hindi pinansin ni Kaiyang ang matalim niyang titig at nagpatuloy. Meron pa, nabigla si Hu Jiao. Hindi niya akalaing makakahanap pa ito ng maraming butas sa plano niyang akala niya'y perpekto. Hehe, ang pang-apat ay ang sugat sa iyong paa. Mukha itong pile, pero sa totoo lang ay sarili mong gawa, mula sa loob. At iyon ang pinakamalaking bakas. Kahit si Mei ay isang mandirigma, hindi ganoon kadaling mapilayan. Ayan ang naging pagkukulang ko. Tumango si Hu Jiao. Noon, ang nais lang niya ay mabunyag ang tunay na kulay ni Kaiyang, kaya hindi niya pinag-isipan ng husto. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niyang nag-iisip pa rin si Kaiyang. Huwag mong sabihing may iba ka pang nakita. Hindi matanggap ni Hu Jiao na ang plano niyang akala niya'y walang butas ay puno pala ng kahinaan sa paningin ng binatilyo. At ang mga paliwanag nito'y malinaw at lohikal. Kung magbanggit pa ito ng isa pang kahinaan, tiyak na magpapakita siya ng tunay na kulay. Hindi na ako magsasalita pa. Sabi ni Kaiyang habang nakakunot ang noo. Lalong nena si Hu Jiao. Nagningning ang malamig niyang mga mata at nang akit ang tawa niya habang mariing ibinulong, magsalita ka. Mas mabuti ng huwag. Umiling si Kaiyang. Ayusin mo ang ugali mo. Kapag babae ang kausap, dapat marunong kang magparaya. Naiinis na bulong ni Hu Jiao. Ang batang ito, bagamat matalino, ay sobrang matigas ang ulo. Kung uurong ako, siguradong matatalo ako. At hindi ko kayang pantayan ka. Seryosong tugon ni Kaiyang.
May sensibilidad ka rin pala. Tumawa ng mayabang si Hu Jiao tumalon mula sa kama at lumapit sa mesa, may kasamang matamis na samyo. Umupo siya ng may grace at tumitig kay Kaiyang. Sige, nangangako akong hindi ako magagalit. At nangangako ka ring hindi ako sasaktan. Fine. Mariing kagat ang mapuputi niyang ngipin, sabihin mo na ang huling pagkakaiba. Mabigat ang mukha ni Kaiyang, sa totoo lang, hindi naman talaga ito kapintasan. Pero may kaunting kaibahan kayo ni Lady Mayor. Nasaan ang pagkakaiba? Hindi makapaniwala si Hu Jiao dahil pakiramdam niya'y magkapareho sila ng kapatid. Nag-atubili si Kaiyang bago mahina at pautal na nagsabi, sa iyong puwitan, mas maliit ang isang bahagi kaysa sa kabila. Hindi ito maihahambing sa balanseng hubog ni Lady Mayor. Pagkasabi niya nito, namula ang mukha ni Hu Jiao at sumabog ang kanyang world sheet, pinaalon ang buong bahay. Tandaan mo ang sinabi mo. Malamig ngunit matatag ang paalala ni Kaiyang. Biglang nawala ang matinding presensya ni Hu Jiao Nanginginig siya sa galit, at muntik nang mabasag ang ngipin sa tindi ng pagkakakagat. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, binagsak niya ang mesa at sumigaw, kalokohan. Para bang isang disenteng dalaga na napilitang magsalita ng mababang uri, ganoon katindi ang kanyang galit. Dapat gawing tinadtad na karne ang batang ito. Paano siya nakapagbitaw ng ganoong walang hiya na komento sa kanyang puwitan? Maliit daw ang isa, malaki ang isa. Halatang pantay naman. Walang hiyang bata, alam mo ba kung paano isulat ang salitang, kamatayan? Habang nagngangalit si Hu Jiao dahil sa kanyang kahihiyan, agad na lumapit si Kaiyang upang siya'y pakalmain. Binibini, wala kang dapat ipag-alala. Kung hindi ka titingin ng mabuti, hindi mo mapapansin ang pagkakaiba. Nanlamig ang kanyang mukha habang matalim na tinitigan si Kaiyang. Ibig sabihin, tumingin ka ng mabuti, hindi ba? Napalunok si Kaiyang at umubo ng ilang beses, halatang nahihiya. Oo, tumingin nga ako ng ilang ulit. Hindi rin naman siya masisisi. Siya mismo ang nag-abante ng kanyang likuran sa harap niya, dapat ba niyang magpanggap na walang nakita? Pakiramdam ni Kaiyang ay siya pa ang napasama. Sa ganitong mga detalye, kung hindi ko pa rin makita na magkaiba kayo ni Binibining Hu Mayor, sayang lang ang mga mata ko. Mahinang natawa si Kaiyang. Matapos kumalma, napaisip si Hu Jiao at hindi naiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Ang lalaking ito na nagngangalang Kaiyang ay may pambihirang paningin. Sa simpleng pagpasok niya sa silid, pagtingin sa paligid, at pag-inom ng tsaa, nakita na niya ang lahat. Hindi lahat ng tao'y may ganitong kakayahan. Higit pa rito, siya mismo ang nagtangkang akitin ito, ngunit nabigo. Ang tibay ng kanyang paninindigan at personalidad ay hindi basta-basta natitinag sa kagandahan. Isa siyang taong may matatag na loob. Isang henyo. Bagamat bata pa siya, hindi mo maikakailang isa siyang henyo. Sa puntong iyon, gamulong ang mga mata ni Hu Jiao at binigyan si Kaiyang ng mapanuksong titig. Kaiyang, tama ba? Dahil na-offend mo ako, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ano ang mga pagpipilian? Tanong ni Kaiyang. Unang pagpipilian, ang kamay na humawak sa akin ay dapat putulin, at ang matang nakakita sa akin ay dapat hukayin. Pagkatapos nyun, mapapatawad ko ang ginawa mo. Habang binibigkas ang mga salitang iyon, ngumingiti siya at malambing ang tinig, parang asawang nakikipag-usap sa kanyang kabiyak. Ngunit sa kanyang mga salita ay nakapaloob ang matinding kalupitan at pagkauhaw sa dugo. Umiling si Kaiyang. Pakinggan ko muna ang ikalawa. Matino ka, ngumiti si Hu Jiao. Ikalawang pagpipilian, umalis ka sa Sky Tower at sumali sa aming blood group. Hihilingin ko kay ama na bigyan ka ng posisyon bilang maliit na kapitan. Sa pagkakaalam ko, sa Sky Tower Pavilion, isa ka lamang sa pinakamababang antas na trial disciple, inaapi ka at wala kang maayos na mapagkukunan ng likas na yaman para sa cultivation. Ngunit kung sasali ka sa aming blood group, 100 beses na mas maganda ang trato sa iyo. Ano sa tingin mo, hindi ba't napaka-generous ng alok ko? Mayroon pa bang ibang pagpipilian? Wala na. Kung gayon, wala akong pipiliin sa dalawa. Habang sinasabi iyon, palihim ng pinaandar ni Kaiyang ang kanyang truyang tactics.
laging handa at mapagbantay kay Hu Jiao. Gusto mo bang pilitin akong kumilos? Malamig na natawa si Hu Jiao ng paulit-ulit. Hindi ko akalaing aatake ka talaga, dahil hindi ito teritoryo ng Blood Group. Kapag nagkaroon ng bakbakan, tiyak na darating ang mga disipulong tagapagtanggol ng Sky Tower upang imbestigahan. Kapag nangyari iyon, malaking abala sa iyo. Isa ka lamang walang kwentang trial disciple. Kung gusto kitang patayin, magagawa ko. Ano bang magagawa ng Sky Tower? Sa pinakamasama, kailangan ko lang magbayad gamit ang ilang bagay. Sa tingin ko, hindi rin sila masyadong mag-aalala sa kamatayan mo. Binibini, kung gusto mo talaga akong patayin, hindi ka na mag-aaksaya ng salita sa akin. Bagamat kalmado ang anyo ni Kai Yang, kinakabahan siya sa loob. Sapagkat ang puso ng babae ay parang karayom na nasa kailaliman ng dagat, hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip. Nagsisi siya sa pagiging tapat. Tulad ng inaasahan, hindi dapat masyadong pinagkakatiwalaan ang mga salita ng babae, lalo na ng maganda. Kulang pa siya sa karanasan. Bukod pa riyan, sabi ko na rin, ginamit ko ang pinakamahalagang blood clotting cream upang pagalingin ang iyong sugat. Kaya't huwag mo na sanang palakihin ang issue tungkol sa pag-offend ko sa iyo. Sinubukan ni Kai Yang na alisin ang ideya nitong saktan siya. Isang bote ng blood clotting cream lang ba ang kabayaran sa aking pagkatalo? Ikaw ay, hindi na ituloy ni Hu Jiao ang sasabihin. Kanina pa sana niya ay dadagdag na nayakap na siya at nahawakan na siya nito, ngunit parang may di nakikitang puwersang pumihil sa kanyang bibig. Malaki ang naging pagkawala niya, kaya paano makakabawi ang isang simpleng gamot para sa sugat sa labas? Wala akong magagawa, kahit ano pa ang sabihin mo. Ang totoo, alam mo na nangyari lang ang lahat dahil ikaw mismo ang nagsimula. Parang langis na ibinuhos sa apoy, lalo siyang napahiya at nagalit. Papalapit na sana siya para umatake, ngunit biglang tumingin sa direksyon kung saan nakatago si Hu Meier. Nakita niyang pinipilit ng kapatid na sumigaw ng kung ano. Lamambot ang puso niya at dahan-daang nawala ang galit. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Sige na nga, sa pagkakataong ito, hindi na kita guguluhin." Napabuntong hininga si Kai Yang ng malalim. Binibini, "Salamat sa pagpapatawad." Bahagyang natawa si Hu Jiao. Tama naman ang mga sinabi mo kanina, ngunit may isang mali. Ano ang bahagi? Tanong ni Kai Yang. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, kumaway siya ng kamay at biglang lumitaw si Hu Meier. Laking gulat ni Kai Yang, alam niyang mataas ang lakas ng babaeng ito, pero hindi niya inasahang sa isang kumpas lamang ng kamay ay maipapakita niya ang tao. Malinaw na tanda iyon ng isang nasa true element boundary. Nang makalaya, tinitigan ni Hu Meier si Kai Yang gamit ang kanyang mapang-akit na mga mata. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, kanina ay takot siya na baka sa galit ng ate niya ay patayin nito si Kai Yang. Paglingon niya sa kanyang kapatid, bigla siyang natawa, naalala ang sinabi ni Kai Yang. Diyos ko, may lalaki pa palang naglakas loob na magsabi ng ganoon sa kanyang ate. At higit sa lahat, nakaligtas pa siya ng walang pinsala. Ate, pagkalabas pa lang, agad siyang tumalon sa kanyang ate at nagkunwaring nagtatampong bata. Huwag ka nang magalit, hindi siya dapat sisihin sa nangyari. Hindi ko naman sinabing siya ang sisisihin. Nawala ang lungkot sa mukha ni Hu Jiao saka tumingin kay Kai Yang. Ang mali sa sinabi mo ay, hindi kami kambal ni Meier. Hindi kayo kambal, nagulat na sabi ni Kai Yang. Tinitigan niya ng mabuti ang dalawang dalaga sa kanyang harap. Parehong-pareho ang anyo, walang anumang pagkakaiba. Kung sakaling magkita silang muli at tanungin siya kung sino ang sino, tiyak na hindi niya masasabi. Hindi, mas matanda ako kay Meier ng ilang taon. Mahinang ngumiti si Hu Jiao. Nang makita niya ang pagkagulat sa mukha ni Kai Yang, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa at kapanatagan. Kay lawak ng mundo, puno ng mga pambihirang bagay. Malungkot na napabuntong hininga si Kai Yang. Magkapatid nga sila, ngunit ipinanganak ng ilang taon ang pagitan at halos walang pinagbago sa itsura. Sa buong mundo, marahil iisa lang ang ganitong kaso. Hindi mo talaga ako kilala. Medyo nagtatakang tanong ni Hu Jiao.
Isa siya sa mga kinikilalang makapangyarihang disipulo ng blood group sa kanilang henerasyon, kaya't malawak ang kanyang reputasyon. Paano niya hindi makikilala ang kanyang pangalan? Hindi. Umiling si Kai Yang, halatang inosente at walang karanasan. Nakita niyang hindi ito nagsisinungaling kaya't napilitan siyang maniwala. Hindi niya alam na sa mga nakalipas na taon, halos hiwalay sa labas ng mundo ang pamumuhay ni Kai Yang at hindi siya nakikisalamuha sa iba. May gusto ka bang ipakiusap sa amin ngayon? Tumalikod si Humier at tinanong si Kai Yang. Ipinahayag ni Kai Yang ang kanyang pakay. Tumingin si Humier sa kanyang ate, humihingi ng payo. Kumaway ang kanyang ate at nagsabi, "Pumunta ka na pero huwag kang gagawa ng gulo sa mga minahan." "Salamat." Maluwag na nakahinga si Kai Yang. "Fair na, hindi kalayuan ang minahan mula rito." Maganda ang mood ni Humier, namumula pa ang pisngi habang siya ang nanguna sa daan. Pag-alis ni na Kai Yang at Humier, tumayo si Hu Jiaoer. Gamit ang malasutlang kamay ay dahan-daw ang hinimas ang kanyang malambot, bilugan at hubog na puwitan. Habang minamasahe ito, bamulong siya sa sarili. Paano naging mas malaki ang isa? Pareho lang naman sila. Ang salbaheng batang iyon, halatang nagsisinungaling. Nakakainis. Pagkaalis nila sa abalang Blackwind Trade Area, sa paggabay ni Humier, naglakad ang dalawa patungo sa hilagang bahagi ng Blackwind Forest. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Humier, at sa kanyang mapang-akit na mga mata ay makikita ang bahid ng kaligayahan, pati na rin ang bahagyang pamumulan ng kanyang mga pisngi. Pasensya na sa nangyari noon. Biglang humingi ng tawad si Kai Yang. Ang ginawa niya noong araw na iyon ay sobra, at ngayong lumapit siya upang humingi ng tulong, pakiramdam niya ay nagde-double kara siya. Pinisil ni Humier ang kanyang labi bago ngumiti, "Ayos lang. Isa pa, hindi mo naman ako nil-8. Sa mga nakaraang taon, mas masasakit na salita pa ang narinig ko, pero buhay pa rin ako, hindi ba? Hindi mo ako kinamumuhiin." Tanong ni Kai Yang, na tila nagulat. "Anong silbi ng pagkamuhi sa iyo?" Ngumiti si Humier at biglang nagsabi, "Sa totoo lang, medyo kinamuhian kita noon pero, may isang bagay kang ginawa na hindi ko kayang kamuhian ka." "Anong bagay iyon?" "Hehe, noong araw na dumating sina Cheng Xiaofeng at Niu Tao, tumayo ka sa harapan ko. Marahil isa iyong likas na pagkilos, pero sa mga nakaraang taon, iyon ang unang beses na may isang tao na tapat at buong pusong ginustong ipagtanggol ako. Hindi ko na maalala iyon, pero tiyak na marami kang tiniis." Bum-ontong hininga si Kai Yang. Isang napakagandang babae, sadyang sinisira ang sarili niyang dangal para lamang makahanap ng mahuhusay na disipulo para sa blood group. Maganda man ang paraan, mayroon pa rin itong kalakip na paakit. "Gege," ngumiti si Humier. "Hindi naman ganoon kahirap. Hindi mo ba alam na ang pagpapanggap ay espesyalidad ng mga babae?" "Hehe, hindi pa ako nakikisalamuhan ng malalim sa mga babae." "Talaga?" Kumislap ang mga mata ni Humier. Kaya nitong mga nakaraang araw, sobrang napagod ako at nil-ero ninyo akong magkapatid ng husto," seryosong sagot ni Kai Yang. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Humier. "Masama ang sinabi mo. Mabuti na lang at wala rito ang ate ko, kundi siguradong babatukan kanya." "Ang ate mo, True Element First Boundary," sagot ni Humier na may halong pagmamalaki. "Malakas." Puli ni Kai Yang. Si Suyan ay nasa True Element Third Boundary, at bahagyang mas mahina ang kapatid ni Humier kaysa kay Suyan, ngunit hindi rin ganoon kalaki ang agwat. Nang mabanggit ang kanyang kapatid, naalala muli ni Humier ang sinabi ni Kai Yang at hindi niya napigilan ang mapatawa ng malakas. Halos hindi siya tumigil sa kakatawa. Tahimik lang na tumayo si Kai Yang, naghihintay na kumalma siya. Maya-maya, matapos ang mahabang pagtawa, nakabawi rin si Humier ng hininga at ngumiti ng malaki, "Ang tapang mo talaga. Wala pang lalaking nang ahas magsalita ng ganoon sa ate ko. Tungkol sa bagay na iyon, totoo bang mas malaki ang isa kaysa sa isa? Maaaring dahil lang sa suot niyang damit, kaya pwede mong sabihin huwag siyang mag-alala tungkol doon." Banayad na natawa si Kai Yang. Ako naman, pantay ba talaga ang akin?" Tanong ni Humier nang may pamumula ngunit lakas loob.
Hindi lang pantay, kundi maayos ang hubog at bilog na bilog. Tumango si Kaiyang. Napakaganda ng hubog ng katawan mo, kaya hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Saglit na nahirapang tiisin ni Humier ang narinig. Ang mga prangkang papuri na iyon, na walang halong pakunwari, ang pinakamagandang salita na kanyang narinig sa napakahabang panahon. Lihim siyang natuwa sa loob. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Tanong ni Kaiyang, na ayaw nang ipagpatuloy ang usapan. Mga 1 oras pa ang lakad. Bahagi pa rin iyon ng Blackwind Forest, pero mas malapit na iyon sa gitna, paliwanag ni Humier. Doon, may ugat ng mineral na natuklasan ng blood group ilang taon na ang nakararaan. Nagpadala kami ng mga tao upang bantayan at hukayin iyon. Ang mga batong nakukuha doon ay kakaiba. Paano sila naging kakaiba? Tanong ni Kaiyang. 2 uri lang ng bato ang naroon. Ang isa ay ang nabili mo noon, ang Bright Young Stone, at ang isa pa ay ang Bright Yin Stone. Hindi naman sila kakaiba kung iisa lang, pero dahil magkasalungat sila at sabay na lumilitaw, iyon ang misteryo. Talagang nakapagtataka, medyo nangganyo si Kaiyang. Ang Bright Young Stone ay naglalaman ng enerhiyang may katangian ng Yang, samantalang ang Bright Yin Stone ay may enerhiyang Yin, magkasalungat na katangian na sa normal na kalagayan ay hindi dapat sabay mabuo. Maging ang matatanda sa sekta ay pakiramdam na may mali sa ugat ng mineral, ngunit kahit ilang taong pagsusuri ay wala silang natagpuang kakaiba. Gayunpaman, nakakuha kami ng malaking kita mula sa minahan, lantad ni Humier, na tila walang itinatago kay Kaiyang. Napakalaking biyaya iyan para sa blood group. Tumawa si Kaiyang. Tumango si Humier, ngunit biglang natahimik bago muling nagsalita. Sa totoo lang, nagkataon lang na hinanap mo ako ngayon. Kung sa ibang araw pa, malamang hindi mo na ako mahahanap. Kaya masasabi mong biyaya mo ito. Bakit, aalis ka ba? Agad na naunawaan ni Kaiyang ang ibig niyang sabihin. Hindi naman aalis. Umiling si Humier habang lihim na minamasdan ang reaksyon niya. Matapos ang mga sinabi mo noon, napagtanto ko na mali ang naging paraan ko sa mga nakaraang taon. Kapag ginamit ko ang mga mapanlinlang na paraan, ang mga taong nadadala ay hindi para sa blood group kundi para sa akin lang. At dahil hindi ko naman kayang ibigay ang hinahanap nila, natural na hindi sila magbibigay ng buong lakas para sa sekta. Kaya nagpasya akong magkulong at magsanay upang maging mas malakas, para makatulong kay ama, gaya ng ate ko. Ang pagkakaroon ng ganyang pag-iisip ay isang mabuting bagay. Tumango si Kaiyang bilang pagpuri. Subalit sa halip na matuwa, nadismaya si Humier sa malamig niyang tugon. Mula simula hanggang dulo, hindi man lang nagbago ang mukha ni Kaiyang. Ang kanyang mga salita ay walang anumang epekto sa damdamin nito. Medyo nasaktan at pananghinaan siya ng loob, kaya hindi na siya nakipag-usap pa at nauna nang naglakad. Dahil wala siyang sinabi, natural lamang na hindi rin nagsimula ng usapan si Kaiyang. Pagkaraan ng 1 pang oras na paglalakad, narating nila ang puok ng pagmimina ng blood group. Matatagpuan ito sa gitna ng Blackwind Forest. Umaabot sa 20 li ang lawak ng minahan. May mga itinayong ilang bahay sa paligid upang pahingahan ng mga disipulo. Dahil nasa ilalim ng lupa ang ugat ng mineral, nang dumating sila ni Humier, kakaunti lamang ang nakitang tao. Sa halip, ilang malalaking butas ang nakabukas patungo sa ilalim ng lupa. Sa gitnang bahagi, naramdaman ni Kaiyang ang mahinang tugon mula sa origin of yang sa kanyang puson, isang reaksyon mula sa mga bright young stones na nasa ilalim ng lupa. Kasabay ng paglakas niya, lumawak din ang saklaw na kaya niyang maramdaman ng enerhiyang yang, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang nadagdag. Pagpasok nila sa lugar, isang disipulo ng blood group ang nakapansin sa kanila. Maya-maya, biglang bumaba mula sa langit ang isang matandang lalaki at lumapag sa harap nila. Nagbigay galang siya, binibini. Lolo Long, masayang bati ni Humier at hinayla si Kaiyang upang ipakilala. Ito ang pangalawang pinuno ng aming sekta, si Lolo Long, Long Zaitian. Agad na nagbigay galang si Kaiyang, iginagalang ng batang ito ang nakatatandang Long. Tiningnan siya ni Long Zaitian nang may paghamak at hindi pinansin.
Sa kanyang antas na Immortal Ascension Boundary at bilang pangalawang pinuno ng Blood Group, kailangan pa ba niyang bigyang halaga ang isang gaya ni Kai Yang? Lalong-lalo na sa isang binatang nakasalalay lang sa babae. Sobrang nandidiri siya sa mga taong tulad ni Kai Yang. Kung hindi lang dahil kay Humi-er, matagal na sana niyang pinatay ang binata. Binibini, bakit ka dumating sa pook ng pagmimina? Habang hinihimas ang kanyang mahabang puting balbas, mahinahong tanong ni Long Zai-tian. Masyado itong marumi at mainit. Hindi ka dapat naririto. Bumalik ka na agad, kundi kapag nalaman ito ng iyong ama, ako pa ang kanyang pag-alitan. Hindi yan mangyayari. Hindi mangangahas si ama na pag-alitan ka dahil ikaw ang pangatlong pinakamakapangyarihang nakatatanda sa sekta. Sa katunayan, lubos ka pa nga niyang iginagalang. Gumamit ng spoiled child act si Humi-er, na ikinatuan ni Long Zai-tian. Lolo Long, ang kaibigan ko ay gustong bumili ng ilang bagay mula sa mga disipulo rito. Maaari mo ba kaming payagang pumasok para hanapin sila? Tanong ni Humi-er, at dito niya inilabas ang tunay na pakay. Pumasok sa minahan. Biglang nanlumo ang mukha ni Long Zai-tian at maingat na sinipat si Kai Yang bago nagtanong, hindi ba't hindi siya disipulo ng sekta? Lumapit si Kai Yang at magalang na sumagot, ako po ay disipulo ng Sky Tower Pavilion. Ang mga hindi disipulo ng sekta ay hindi pinapayagang makapasok. Mariing sabi ni Long Zai-tian habang nakatitig kay Kai Yang. Bumuga siya ng hangin na halatang puno ng pagkadismaya. Sa kanyang tono, mahahalata ang paghamak niya kay Kai Yang nang sabihin pa niya, kahit ang mga disipulo mismo ng sekta ay hindi basta-basta nakakapasok ayon sa gusto nila, lalo ka pa na isang tagalabas. Pagkasabi noon, sumimangot siya at lumingon kay Humi-er, dalagang giliw, bakit mo dinala ang isang tagalabas dito? Dahil bata ka pa, hindi mo pa alam ang tunay na kulay ng mga tao. Maaaring matagal mo na silang kilala, ngunit hindi mo pa rin batid ang kanilang pagkatao. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa minahang ito, marami tayong kinita kaya't maraming mata ang lihim na nakamasid, nagtatanong, at naghahanap ng butas. Kung hindi ko binabantayan ang minahan buong taon, hindi natin maisip ang kaguluhang maaaring mangyari. Napaisip si Kai Yang. Hindi niya tahasang sinasabi, ngunit parang inaakusahan siya ng matanda bilang especially iya. Hindi maganda sa pakiramdam na marinig ang ganitong akusasyon. Ramdam ni Humi-er ang pagkadismaya ni Kai Yang kaya agad siyang nagsalita, Lolo Long, nagkakamali po kayo. Wala siyang tinatanong tungkol dyan. Gusto lang niyang bumili ng ilang bagay. Tumawa ng mapanlate si Long Zai-tian, bumili ng ilang bagay. Kailangan pang pumunta rito para lang bumili. Nakakatawa naman ang dahilan na iyan. Bata, hindi ko alam ang pakay mo, pero umalis ka na. At kapag naglakas loob kang bumalik dito, tingnan natin kung hindi kita patayin ng matandang ito. Napuno ng galit si Kai Yang. Sobrang arrogant ng bastos na matandang ito. Ngunit kahit puno ng hinanakit, alam niyang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Kung magtatangka siyang lumaban, baka sa isang hininga lang ay patay na siya. Pinilit niyang pigilan ang galit at hindi na nagsalita pa. Kung magsisimula siya ng gulo, siya lamang ang dahado. Duwag. Nang makita ni Long Zai-tian ang reaksyon ni Kai Yang, lalo pa siyang nanghamak. Hindi napigilan, biglang sumiklab ang Yang World Shi sa loob ng dantian ni Kai Yang, at tumitig siya ng masama kay Long Zai-tian. Naramdaman ni Long Zai-tian ang pagbabago sa chi at galit na sumigaw, walang galang. Gusto mo ba akong atakihin? Pagkasabi, walang pakundangan at walang pakialam sa ranggo, bigla niyang pinakawala ng isang sampal kay Kai Yang. Nang makita iyon, hindi nakagalaw si Kai Yang. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil ginamitan siya ng isang kasanayan upang hindi siya makakilos. Labis ang pagkabigla ni Kai Yang. Hindi niya inakalang sobrang walang hiya ng matandang ito. Ramdam niya ang matinding galit at puot ng kalaban, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. At ngayong hayagan na siyang gustong patayin, hindi niya alam kung paano tutugon. Habang papalapit ang kamatayan, ang matinding pressure mula sa isang Immortal Ascension Boundary na manlalaban ay nagpatigil maging sa tibok ng puso ni Kai Yang. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw,
ngunit kusang lumitaw mula sa kanyang katawan ang matinding pagnanais na mabuhay. Bigla, mula sa kanyang mga buto, damaloy ang nag-aalab na init na mabilis na kumalat sa buong katawan. Sa susunod na sandali, naramdaman niyang naglaho ang pumipigil sa kanyang katawan. Agad, ginamit ni Kaiyang ang buong lakas upang makailag sa gilid. Kampanteng ibinagsak ni Long Zaitian ang kanyang palad, iniisip na tiyak na tatamaan niya ang disipulo ng Sky Tower. Ngunit sa kanyang pagtataka, nakailag si Kaiyang. Paano nangyari iyon? Nagdikit ang kilay ni Long Zaitian. Paanong ang kanyang Immortal Ascension Boundary Restricting Technique ay nabasag ng isang batang ito? Dahil hindi niya ito inaasahan, padalos-dalos lamang niyang ibinagsak ang kanyang palad. Bagamat hindi natamaan si Kaiyang, muntik na siyang mamatay. Namutla ang kanyang mukha at pinagpawisan ng husto. Habang pinatatag ang sarili, matagal niyang tinitigan si Long Zaitian. Sa kanyang mga mata, may lumitaw na malamig na sinag. Kung kanina ay inis lang siya, ngayon ay matindi na ang kanyang galit. Hayagang tinangka ng kalaban na patayin siya, na para bang isang langgam lamang ang kanyang buhay. Alam ito ni Long Zaitian, ngunit hindi pa rin niya maipaliwanag kung paano nakatakas si Kaiyang. At dahil ipinakita na niyang gusto niyang patayin ang binata, paano pa niya uurungan ang kanyang mga atake? Humakbang siya upang muling umatake. Doon lamang natauhan si Humier. Agad siyang tumakbo sa harap ni Kaiyang at hinarangan si Long Zaitian, "Lolo Long, kaibigan ko siya. Ano ba ang ginagawa mo?" Sinumang nagtatanong tungkol sa minahan, dapat mamatay ayon sa batas. Utos ito ng sect head. Sagot ni Long Zaitian habang matalim na tinititigan si Humier. Dati-rati, madalas makipag-ugnayan si Humier sa mga kabataang lalaki, ngunit hindi pa niya kailanman ipinaglaban ang mga ito. Sa katunayan, 8 sa 10 sa kanila ay wala ring magandang kinahinatnan. Ngunit ngayon, walang takot siyang nakatayo sa harapan ni Kaiyang at mariing hinarap si Long Zaitian. Hindi pa ito nangyayari kailanman. Kaya't lalong tumindi ang kanyang pagnanais na pumatay. Mahigpit na pinrotektahan ni Humier si Kaiyang sa kanyang likod, mariing tumitig kay Long Zaitian at mariing sinabi, "Ang sabi ko, bibili lang siya ng ilang bagay at wala siyang interes sa minahan. Lolo Long, hindi mo ba ako nauunawaan?" Nakita ni Long Zaitian na handang ipagtanggol ni Humier si Kaiyang, kaya't hindi na siya naglakas loob pang gumawa ng higit at mariing sinabi na lamang, "Hindi ko naman kayang hindi maniwala sa iyo, dalaga. Kung ganoon, bakit ka pa kumilos ng ganoon? Aminin kong nagkamali ako, at humihingi ako ng kapatawaran. Ang Blood Group, Storm House, at Sky Tower ay magkakaiba. Ang Blood Group ay isang pamilya, at ang Hu family ang mga pinuno. Kaya kahit Vice Head si Long Zaitian, kailangan pa rin niyang bigyan ng respeto si Humier. Ngunit humihingi pa rin ako ng iyong pangunawa, dalaga, dahil hindi basta-basta ang minahan at hindi pwedeng makapasok ang mga tagalabas." Matapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya kay Kaiyang, malamig na huminga at lumakad palayo. Huminga ng malalim si Kaiyang, pinakalma ang nag-aalab na dugo, saka nagsabi, "Huwag na kayong mag-abala pang ihatid ako, nakatatanda." Padabog na lumingon si Long Zaitian, mariing tinitigan si Kaiyang, at itinago ang bakas ng pamatay na intensyon sa kanyang mga mata. "Alam kong hindi ko pa kayo kayang talunin ngayon," mahinahon ngunit matatag na sabi ni Kaiyang habang humaharap sa kanya. "Ngunit ang nangyaring ito ay tatandaan ko. Paglipas ng 5 taon, 10 taon, babalik ako upang singilin ang utang na ito. Sana'y mabuhay pa kayo hanggang sa araw na iyon." Bagamat kalmado, malinaw ang kanyang kaseryosohan. Nanlamig ang mukha ni Long Zaitian, saka tumawa ng malakas, "Kung mabubuhay pa ako hanggang doon, hindi mo na kailangang alalahanin. Ngunit tiyak akong hindi ka aabot ng ganoon katagal. Bastos na binata, mag-ingat ka sa mga susunod na araw." "Mag-iingat ako," tugon ni Kaiyang. Pagkaalis ni Long Zaitian, paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Humier, "Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang asal ni Lolo Long. Kung alam ko lang, hindi na sana kita dinala dito." "Huwag kang mag-alala," huminga ng malalim si Kaiyang. Kahit tapos na ang nakakatakot na pangyayari,
may bakas pa rin ng takot sa kanyang dibdib. Kung hindi dahil sa gintong kalansay na kumilos sa kritikal na sandali, matagal na sana siyang patay. Ang nag-aalab na init mula rito ang nagpalaya sa kanya sa pagkakagapos ni Long Zhaitian at nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan.